Reach! Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ang TNVS, trending and Isang social. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up lot of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:08 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, March 12, 2026. Sa ating headlines, Balitang Pronti. panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay PBBM na suspindihin ang excise tax pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Balitang Pronti. 5,000 pisong fuel subsidy iniutos na ipamahagi na sa mga PUV drivers. Balitang Pronti. PBBM ikinasa ang 2 charter flights para sa repatriation ng mga OFW sa Middle East. Balitang Pronti. Umano'y special treatment kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Quezon City o New Quezon City Jail, iimbestigahan ng DILG. Balitang Pronti. DZRH reporter Misael Boy Gonzales. Tapos iulat ang kasong lascivious conduct ng isang konsehal ng Maynila. Balitang Pronti. 5 patay sa road accident sa Cebu. Balitang Pronti. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8418 o panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos,
Isa sa may akda ng panukala, layunin po ng batas na bigyan ng pamahalaan ng mabilis na paraan upang makatulong sa publiko kapag biglang sumirit ang presyo ng langis at pangunahing bilihin. Sa ilalim ng panukala, maaari lamang gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan na ito kung may rekomendasyon mula sa Development Budget Coordination Committee at may koordinasyon sa Department of Energy. Balitang Prompty. Oras po natin, alas 3:12 ng umaga. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pisong halaga ng fuel subsidy sa mga driver ng public utility vehicle na pangunahing naapektuhan ng malakihang oil price hike. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sisimulan ng pamamahagi ng ayuda sa Metro Manila sa susunod na linggo. Pangungunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Department of Transportation. Kaugnay nito, ipinulong na ni Recto ang mga alkalde sa Metro Manila para talakayin ang mekanismo ng pamamahagi ng ayuda sa mga jeepney at tricycle driver. Samantala, susunod naman dito ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV driver mula sa iba pang rehiyon ng Pilipinas. Balitang Prompty. Puntahan naman natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin balita mula sa Pangasinan. Standby Freddy. Magsasaka, inaresto naman ng mga pulis sa paglabag sa Violence Against Women Law at ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Aringay La Union Municipal Police Station ng isang 37 anyos na magsasaka na residente ng Barangay Santa Rita West ng nasabing bayan matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa kasong paglabag sa Section 5 Paragraph 1 ng Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012 na pinagkalooban naman ng hukuman ng piyansa na 120,000 pesos. Batay sa ulat na Aringay Cebu Police Major Romel Centino, katuwang nila ang Regional Intelligence Division, Police Regional Office 1, La Union Provincial Intelligence Unit, La Union Provincial Investigation and Detection Management Unit at 2nd La Union Provincial Mobile Force Company sa matagumpay na pagkadakip sa akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, alis 30 nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, oras natin alas 3:15 ng umaga. Wala nang makapipigil sa pagtaas pa ng pasahe para sa mga pampublikong sasakyan. Yan naman ang kinumpirma ng Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon po kay Secretary Lopez, ang pag-uusapan na lamang sa ngayon ay kung magkano nga ba talaga ang itatakda na fare increase. Sabi ni Lopez, magsusumite ng rekomendasyon ng LTFRB, subalit kanya itong ibinalik upang reviewin. Ipinahayag po ng DOTR Secretary na pinayuhan ng LTFRB na magsagawa ng recomputation para sa makatarungan na taas pasahe sa public transportation. Napag-alaman na isusumite ang naturang dokumento sa loob ng linggong ito. Balitang Prompty. Suportado naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Pleito ang pansamantalang suspension nga po ng excise tax sa produktong petrolyo upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa ating bansa. Kaugnay nito'y inihain
ng kongresista ang House Bill 4548 na layon po na magbigay ng agaran ng ginhawa sa mga mamimili at sa mga industriya na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng halaga ng petrolyo. Ayon kay Congressman Plato, malaking bahagi ng retail price ng fuel ang buwis sa excise tax. Kapag anya tumataas ang presyo ng krudo, sa pandaigdigang merkado ay mas lalo itong nagpapataas sa kabuuang halaga ng gasolina at ng diesel na binabayaran ng publiko. Oras na maipasa, pansamantalang aalisin nga po ang excise tax sa diesel at regular na gasolina sa loob ng itinakdang panahon hanggang sa bumaba ang presyo ng crude oil sa itinakdang antas. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Congressman Salvador Plato. Naniniwala ang iyong lingkod na ang pansamantalang pagsususpindi ng excise tax sa fuel ay maaring magpapababa ng presyo ng petrolyo at magdudulot ng malaking ginhawa sa ating mga mamamayan. Dahil dito, Mr. Chair, yung lingkod at ating kapulungan, ang agarang pag-aralan at aprubahan ng panukalang pansamantalang pagsususpindi ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panahon po ng crisis, Mr. Chair, my colleagues, ang pinakamalaking tungkulin ng pamahalaan ay ang protektahan ang kapakanan ng ating mamamayan. Maraming Balitang Bromby! Alas 3:17 na po ng umaga, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin si Danny Kumilang dyan sa Central Luzon. Drug suspect na huli sa pot session sa loob ng kanilang bahay sa Limay, Bataan. Ibalita mo yan, go ahead, Danny, RH37. Arestado ang isang 38 anyos na lalaki matapos masakote sa ikinasambay bus operation ng pulisya at makumpiskan pa ng baril sa barangay San Francisco, Limay, Bataan kagabi. Ayon sa ulat ni Police Major Jimmy Alberdesen, hepe ng Limay Municipal Police Station, nahuli ang suspect na umano'y ginagawang pot session area ang kanyang mismong tahanan. Nakumpiska mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu, may basmani at isang 38 caliber revolver na may 3 bala. Dagdag pa ni Police Major Jimmy Disen. Matagal nang inireklamo ng mga residente ang suspect dahil sa umano'y madalas na pagpunta ng iba't ibang individual sa kanyang bahay na pinaniniwalaang ginagamit sa pot session. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa lugar sa Limay PNP sa mabilis na aksyon nila Police Major Jimmy Alberdesen na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect. Kasalukuyan nakadetain ang nasabing suspect sa Limay Municipal Police Station at naharap ito sa mga kaulang kaso. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Balitang Bromby! Samantala, nakahanda na ang 2 chartered flight para sa mga overseas Filipino worker na humiling na ma-repatriate matapos na maapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan at agarang pag-uwi ng mga Pilipinong manggagawa na nais nang makabalik ng ating bansa. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs sa ating mga kababayan upang maiproseso ng mabilis at maayos ang kanilang mga dokumento. Sabi ni PBBM, patuloy din na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon sa rehiyon at handang magpadala ng karagdagan pang tulong kung kinakailangan. Balitang Bromby! Hindi pa muna mangangailangan sa ngayon ng supplemental budget ang kaukulang ahensya ng gobyerno na nagsisilbing frontline sa pagtugon o pagtulong sa ating mga kababayan sa harap ng krisis sa Middle East. Ito po ang tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak
at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunana sa joint hearing ng Committees on Migrant Workers Affairs at Labor and Employment para alamin ang sitwasyon at matiyak na nasa mabuting kalagayan ang mga OFW na naiipit sa gitnang silangan. Ayon kay Kakdak na iparating na ang pondo para sa mga respective posts sa gitnang silangan. Nakatakda rin nilang matanggap ang 200 million pesos mula sa Department of Budget and Management bilang replenishment bukod sa parating na 800 million pesos. Balitang Prompty. Samantala, dako muna tayo. Balita naman mula sa Quezon, standby Benji Antioquia. Mayroon daw pong batang nahulog sa ilog. Nakakalungkot dahil bangkay na ng matagpuan dyan sa Lucena City. Ibalita mo yan na RH 33, Benji Antioquia. Patay na nang makita ng mga kaanak ang isang taon at 7 buwan na batang lalaki matapos mahulog umano sa ilog sa bahagi ng Barangay Bukuhan sa Lucena City. Sa report ng pulisya, nakita ang katawan ng bata habang nakalutang sa ilog sakop ng Purok 1 sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng pulisya na huling nakita ang biktima bandang alas 10 ng gabi, araw ng Linggo, habang patuloy ang paghahanap ng magulang at mga kaanak ng nasabing bata. Isa namang kaanak ang nakakita habang nakalutang sa ilog. Sinabi pa ng mga kaanak sa mga otoridad ng pulisya, malayo ang nasabing ilog sa kanilang tahanan na kung bakit napapunta ang nasabing biktima. Ayon naman minabuti naman na isagawa ang autopsy upang malaman kung mayroon na foul play at pagkamatay ng bata dahil sa kahinahinalang napapunta sa malayong ilog ang nasabing biktima. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Benji. Standby naman, Jocelyn Make. Iimbestigahan naman ng Department of Interior and Local Government ang aligasyon na may VIP treatment umano na ibinibigay kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa loob ng New Quezon City Jail. Batay sa kumalat na impormasyon, nananatili umano si Revilla sa isang silid na may air condition at nakahiwalay sa ibang bilanggo. Pero nilinaw naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na sa ulat sa kanya, nasa isang regular na selda pa naman si Revilla at wala namang aircon. Inamin nito na nakahiwalay ang selda ni Revilla sa kapwa niya akusado, pero ito niya ay upang maiwasan lang ang posibleng tensyon o personal na alitan sa pagitan ng mga sangkot sa kaso. Kasalukuyang kinakaharap ni Revilla ang kasong graft at non-bailable malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 72 milyong piso. Balitang Prompty. Samantala, ibinunyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na retiradong general ang nag-recruit sa 103 individual para maging security aid ni resigned Congressman Zaldico. Kabilang na dito ang lumantad na 18 nagpakilalang mga dating taga-Philippine Marines. Gayunpaman, tumanggi si Matibag na pangalanan ang retiradong general na kabilang sa PMA class of 1980 o 1975 at posibleng isubpina ng NBI sa mga susunod na araw. Ayon kay Matibag, humarap na sa NBI noong Biyernes ang isang individual na totoong pinagsilbihan ng 8 sa 18 umanong ex-marine. 4 din anya sa mga ito ay driver bodyguard talaga at hindi dating sundalo. Balitang Prompty. Posible naman na ipakontempt ng National Bureau of Investigation ng 18 nagpakilalang dating Marines kung hindi sila sisipot.
ngayong araw. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maaaring irekomenda ng ng National Bureau of Investigation sa Ombudsman o sa Korte ang pag-i-issue po ng contempt order laban sa mga umano'y bagmen ni Zaldico kung muli nilang iisnamin ng subpina. Gate po ni Matibag, kailangan mismong ang mga former Marines ang lumutang upang mabusisi ng maayos ang kanilang affidavit at matiyak na hindi lamang hearsay ang kanilang mga aligasyon. Kabuang 25 katao ang pinahaharapa ng Bureau, kabilang sina Attorney Levy Baligod at dating dating Congressman Mike Defensor at Bishop Ephraim Tendero na tumayong witness sa pagnotaryo ng joint affidavit. Nauna nang humarap sa ahensya si Attorney Charlie Pascual na nagnotaryo ng dokumento at isang individual na nagkumpirmang tauhan niya ang 8 mga naturang dating sundalo. Balitang Promdi. Samantala, puntahan naman natin ang Western Visayas. 3 taong gulang na bata patay naman sa sunog dyan sa Gimbal, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radyo Iloilo. Patay ang 3 taong gulang na batang babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Kabubugan, Gimbal. Ayon kay Barangay Chairman Jeffrey Bade, umalis ng bahay ang ina ng biktima habang natutulog ito sa kanyang kwarto. Sinubukan pang iligtas ang bata pero malaki na ang apoy sa second floor ng bahay. Totally damaged ang 2 palapag na bahay habang partially damaged naman ang isa pa. Inaalam pa ng mga bumbero ang pinagmula ng apoy. Ayon naman sa mga residente, may narinig silang pagsabog bago sumiklab ang sunog. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Thank you, Jocelyn Make. Stand by, Jimmy. Handa naman ang Commission on Elections sa nalalapit na special election sa 2nd distrito ng Antipolo City na nakatakda sa Sabado, March 14. Ayon po kay COMELEC Chair George Garcia, patuloy ang koordinasyon ng komisyon sa mga security forces at lokal na opisyal upang matiyak ang maayos at ligtas na halalan. Ipamamahagi na rin anya ng COMELEC ang mga election paraphernalia sa mga guro na magsisilbing poll workers sa 8 barangay, lalo na sa mga lugar na malayo sa city center upang matiyak na magbubukas sa oras ang mga presinto. Pinapayagan na bumoto ang mga senior citizen, persons with disability at mga buntis ng mas maaga o mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Magtatapos naman ang botohan alas 3 ng hapon. Tinatayang nasa 252,773 o higit 252,000 na rehistradong botante ang boboto sa 36 na polling precincts para po sa special elections dyan sa Antipolo City 2nd District. Layon po nito na mapunan ang nabakanting puwesto sa House of Representatives mula ng pumanaw si Congressman Romeo Acop. Balitang Promdi. Oras po natin alas 3:29 na po ng umaga. Pinakamayamang tao sa Pilipinas ang infrastructure at casino magnate na si Enrique Razon. Ayon po sa Forbes, ang halaga ng kayamanan ni Razon ay $16.5 billion. Kabilang po sa kanyang mga major asset ang International Container Terminal Service Incorporated na nag-ooperate sa 6 na kontinente. Batay sa record noong nakalipas na taon, umabot naman sa $1.05 billion ang net income na naturang kumpanya. Bukod po sa ICTSI, nasa kontrol din ni Razon ang casino operator na Bloomberry Resort Incorporated, gayon din ang Manila Water at Malampaya Project. Sumunod kay Razon bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas, si Ramon Ang ng San Miguel na may net worth na $3.6 billion. Pangatlo, ang business tycoon Lucio Tan na may net worth na $3.5 billion.
Pang-apat sa listahan si dating Senador Manny Villar na may net worth na $3.1 billion. Habang pasok din sa grupo ang magkapatid na si Real Estate Andrew Tan at Grocery Giant na sina Lucio Ko. Balitang Prompty. Alas 3:31. Balita naman mula sa Eastern Visayas. Halaga daw po ng piso sa Tacloban ay halos katumbas na lamang daw po ng 77 centavos. At yan po ay ayon sa PSC. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Nasa 77 centavos na lang ang halaga ng piso sa purchasing power of piso sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief Statistical Specialist Mi Almonte sa isang panayam. Mare pa itong bumaba kung patuloy ang tensyon sa Middle East. Tumaas kasi ang presyo ng langis na may domino effects na tataas din ang mga bilihin at mga services. Mas liliit din na ang mabibili ng mga konsumidor sa mga palengke o department store kung ang halaga ng piso ay patuloy na bababa. Ang inflation rate naman sa Eastern Visayas nasa 2.4%, mas mabilis kung ihalin tulad noong nakaraang Enero sa taong kasalukuyan na nasa 2.0%. Na dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Sabi ni Bentong, bakit daw ang Jollibee family wala doon sa listahan? Baka po hindi umabot, ano? Although alam naman natin at na successful at mayaman din po itong pamilya ni Tony Tan Cakchong. Balitang Prompty. Alas 3:33 ng umaga. Standby lang, Jane. Inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District Police Intelligence Operations Unit ang DZRH reporter na si Misael Boy Gonzales Jr. Kaugnay po ito ng reklamong inihain ni Manila Councilor Rosalino June Ibay Jr. na paglabag sa Data Privacy Act laban po kay Gonzales. Ang reklamo po na yan ay kasunod naman ng ulat ni Gonzales sa kaso ni Ibay na nahaharap sa hiwalay na kaso ng umano'y lascivious conduct sa isang 17 anyos na menor de edad. Kabilang po sa inireport ni Gonzales ay ang laman ng arrest warrant ng kaso ni Ibay. Kabilang ang lascivious conduct na nasa ilalim ng RA number 7610 dahil po menor de edad ang biktima no umano ni Ibay. Bukod sa Data Privacy Act, nagsampa rin si Ibay ng kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 pero dinismiss na po ito ng korte. Ayon kay dating NBI Director Jaime Santiago, dinala umano ni Ibay na nooy retiradong police colonel ang isang 17 anyos na babae sa isang motel sa Pasay City. Balitang Prompty. Inalmahan ng MBC Media Group ang tinawag nilang bulagaang kaso at pagpapaaresto sa Manila beat reporter ng DZRH News na si Boy Gonzales dahil sa kaso ng Data Privacy Act kahapon. Habang nagko-cover po sa Department of Justice ang veteranong newsman ay biglaang sinundo siya ng mga tauhan ng Manila Police District Police Intelligence Operations Unit dahil sa lumabas na warrant sa naturang kaso. Pero ayon kay Attorney Rina Seco, Legal Counsel ng MBC, dismissed na ang nabanggit na atraso sa Branch 13 at pending ang motion for reconsideration.
Pero nagulat na lamang sila nang may lumabas na warrant sa hiwalay na Branch 20 kahapon, araw po ng Miyerkules. Una na rin kinasuhan ng nooy Police Colonel at ngayoy konsehal ng Maynila na si Rosalino Ibay Jr. si Gonzales at isa pang mamamahayag ng libel, cyber libel at paglabag sa data privacy. Ang kaso po na yan ay isinampa ni Councilor Ibay makaraang pong iulat ni Boy Gonzales ang inisyong warrant of arrest ng korte laban sa konsehal hinggil sa umano'y acts of lasciviousness. Ibinasura naman ng piskalya ang libel at cyber libel cases dahil sa kawalan ng ebidensya. Balitang Bromdy! Sa kaugnay na balita, bigo naman ho na makapagpiyansa ang veteran reporter ng DZRH na si Boy Gonzales matapos na arestuhin kaugnay ng kanyang pagbabalita sa kaso ng isang konsehal ng Maynila. Bagaman maagang nakarating ang kampo ng Manila Broadcasting Company o MBC sa korte at kumpleto po ang mga dokumento para sa 18,000 pisong bail, kinwestiyon po ni Attorney Rina Seco ang biglaang paghahanap ng korte ng comment o certificate of no objection mula sa prosecutor na umano'y naging sanhi ng delay. Dinampot po si Gonzales kahapon ng umaga ng mga tauhan ng Manila Police District Police Intelligence Operations Unit na dating pinamumunuan ni nooy Police Colonel at ngayon konsehal ng Maynila na si Councilor Rosalino Ibay Jr. Si Ibay din ang nagsampaho ng naturang reklamo kay Gonzales makaraang i-report ni Gonzales noong Setyembre ng nakaraang taon ang inisyong warrant ng korte hinggil sa umano'y acts of lasciviousness ng ngayoy politikong si Councilor Ibay. Matapos ang report ni Gonzales, inireklamo po siya at ang isa pang mamamahayag ng libel, cyber libel at paglabag sa Data Privacy Act. Pero nilinaw nga po ni Attorney Rina Seco, ibinasura na po yung libel at cyber libel complaint dahil sa kawalan nila ng ebidensya. Dahil po sa naturang aberya sa piyansa sa MPD Custodial Facility muna nagpalipas ng gabi ang aming veteranong mamamahayag na si RH29 Boy Gonzales. Samantala, nagpahayag din po ng matinding pag-aalala at pagka-alarma ang National Press Club of the Philippines kaugnay ng pagkakaaresto sa veteranong radio reporter na si Misael Boy Gonzales Jr. Si Boy Gonzales po, ang aming RH29, ay nasa kustodiya po ngayon ng Manila Police District dahil sa umano'y paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Batay po sa impormasyon, nagugat nga ang kaso sa pag-uulat ni Gonzales tungkol sa warrant of arrest na inalabas ng Manila Regional Trial Court Branch 4 laban kay Councilor Rosalino June Ibay Jr. na isa rin pong dating police colonel. May kaugnayan po yung arrest warrant laban kay Councilor June Ibay doon sa kanyang kinakaharap na kasong lascivious conduct dahil po sa reklamo ng isang 17 anyos na menor de edad nga ho na kanyang dinala umano sa isang motel. Giniit naman ng National Press Club na nakabatay ang ulat ng mamamahayag sa opisyal na record ho ng korte at usaping may kinalaman sa interes ng publiko. Nananawagan din po ang NPC sa mga otoridad na tiyakin ang wastong proseso ng batas at igalang din ho ang kalayaan ng mga mamamahayag
upang magampanan po ng mga mamamahayag ang kanilang tungkulin ng walang takot at panggigipit. Balitang Promdi. Balita naman tayo, diyan sa Northern Samar, pamilya ng barangay Kawayan, Katarman na totally damaged ang bahay noong nagdaang bagyong Tino. Tumanggap daw po ng tulong mula sa pamahalaan. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Mantayan. 36 na pamilya naman mula sa Barangay Kawayan, Bayan ng Katarman, Northern Samar na apektado ng nagdaang bagyong Tino ang tumanggap ng 50,000 pesos cash assistance. 19 na pamilya dito ay totally damaged ang kanilang mga bahay. Samantala, tumanggap naman ng 20,000 pesos ang 17 pamilya na itinuturing na partially damaged ang kanilang mga bahay. Ang tulong mula ito sa Integrated Disaster Shelter Assistance at Department of Human Settlement and Urban Development. Ayon sa Katarman Information Office, ang nasabing tulong ay request mismo ng Local Government Units Katarman at MSWDO at MDRMO upang maiwasan na rin ang illegal settlers na hindi na magtayo pa ng kanilang bahay malapit sa dagat na itinuturing na no-build zone, high-risk area ng kalamidad. Ang nasabing pamilyang apektado na siyang nabigyan ng tulong financial ay hindi na nakatira sa nasabing no-build zone area na wash out ang kanilang mga bahay noong nakarang bagyo. Ang lugar ay nilagyan na ng bakod ng mismong mga barangay officials nang matiyak na hindi na ito babalikan pa sa pagtatayo ng mga bahay nitong mga residente. Mismo naman ang DHSUD Regional Office 8 ang nanguna sa distribution ng cash assistance sa tulong ng MSWDO at MDRMO Katarman, barangay officials mismo ng Barangay Kawayan, Bayan ng Katarman. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, asahan naman na mararamdaman daw ho simula bukas ang pinakamalakas at posibleng huling bugso ng Northeast Monsoon o amihan bago tuluyang magsimula po ang dry season sa pagtatapos ng buwan. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas lalamig ang panahon mula bukas hanggang sa linggo. O nga naman nitong mga nakalipas na araw parang napansin mo lumamig ng bahagya. Kumpara noong mga nakalipas na araw na tayo ay nagrereklamo na mainit na, malinsangan na. Ngayon medyo malamig. Pero last kumbaga huling bugso na pala yun, Lalo na sa mga bulubunduking lugar at hilagang bahagi daw po ng Luzon, asahan ang malamig na panahon. Sa Baguio City, maaari daw pong bumaba ang temperatura hanggang 11 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila naman ay inaasahan po ang 21 hanggang 29 degrees Celsius na temperatura. Balitang Promdi. Standby June. Nagbabala naman po ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP ACG sa publiko laban po sa mga nag-aalok ng peking bakasyon sa paparating na summer break at Semana Santa. Ayon kay PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancillo, ay madalas daw po ang naloloko ng mga scammer ang mga Pinoy gamit ang peking advertisement na pinopost online. Dagdag pa ni Arancillo, minsan totoo naman ang larawan ng beach resort pero hindi totoo ang alok na staycation deals sa murang halaga na kadalasan ay binabayaran agad ng mga customer. Batay po sa datos ng mga otoridad, may 29 na kaso na ng mga naloko nito simula January hanggang February 26 ngayon taon. Nagpaalala naman sila sa publiko na suriing mabuti at huwag agad na magbibigay ng financial account o personal na impormasyon sa mga nag-aalok. Balitang Promdi. Alam niyo po, para hindi po kayo maloko ng mga ganyan pagka kayo ay nagkaroon ng interest, hindi maiiwasan. Ngayon na tayo nasa digital world na, minsan may makikita kang mga advertisement na nakakaengganyo po talaga. Bago nyo po i-click yung page nila o kaya naman ay tuluyang pumunta doon sa kanilang mga imbitasyon, try nyo pong i-google. Hanap po kayo, may review at review check dyan. Halimbawa, Arte Resort sa Batangas.
Tapos libre ang staycation na tumataginting lang na 2,000 piso para sa 5. May libreng breakfast pa. Parang nakakapagtaka, di ba? Tingnan nyo ho sa Google. Ay, hanapin nyo sa Google RT ano sabi ko, RT Resort staycation for 2,000 review. Ganyan. Pagka pinindot nyo na ho yan, makikita nyo na ho, may mga review po lalabas dyan. O kaya kapag po kayo nag-inquire, wag ho kayo maniniwala basta naglagay PM sent. Bakit hindi hindi ilagay do sa comment kung magkano ba talaga, ano yung mga inclusion, meron bang nag-review do sa kanilang rate, or wag ho kayong basta-basta maniniwala, lalo na sa Facebook, doon marami ang mga scammer. Sa halip, pumunta ho kayo doon sa mga platform. Kung gusto rin nyo lang ay online. Marami ho mga platform ngayon para sa mga travel, activities, accommodation para sa ating mga Pinoy. Mapa nasa ibang bansa o mapa sa labas ng bansa o sa domestic, may makikita ho kayo na mga platform, app para sa ganyan, Samantala, sa oras na 3:47, aabot naman sa 5.9 bilyong pisong halaga ng shabu ang na-recover ng mga sundalo mula sa isang abandonadong speedboat sa Paluan Occidental, Mindoro. Ayon sa Philippine Army, nadiskubre ang illegal na droga ng mga tropa ng 2nd Infantry Division habang ini-inspeksyon ng bangka na sumadsad sa Barangay Harrison noong Lunes. Ayon kay Colonel Michael Aquino, Public Affairs Office Chief ng 2nd Infantry Division, nakalagay po ang shabu sa 43 sako at may kabuang bigat na hubigit kumulang 876 kilo. Walang naaresto sa operasyon, ngunit ayon po kay 2ID Chief Major General Ramon Zagala, may 2 lalaking pinaniniwalaan pong mga Chinese national ang nakita umanon tumakas nang dumating po ang mga sundalo. Kalauna, naaresto din po ang 2 suspect sa follow-up operation habang umano'y paalis ng Mindoro. Bukod po sa shabu, nakumpiska rin po sa kanila ang isang bangka, isang Starlink satellite internet system, mga mga flare at fire extinguisher, baterya at life jacket. Balitang Prompty. 5 katao naman ang nasawi habang sugatan ng 2 iba pa sa magkahiwalay na road accident sa Cebu City at Carmen, Cebu. Sa unang insidente, patay po ang rider na kinilalang si Jose Gakayan Jr., 26 anyos. Gayon din po ang kanyang mga sakay o yung kanyang mga angkas na sina Felix Vasquez at Erenea Lopez sa Barangay Busay, Cebu City. Ito po'y matapos na mag-overshoot ang isang van at mabangga ang motorsiklo sa Sitio Maaslom. Dead on arrival naman sa ospital ang driver po ng van na si Roger Suiman. Samantala, ilang oras lang makalipas ang naturang aksidente, isang traffic enforcer naman ang nasawi matapos na mabundol at masagasaan ng wing van sa bayan po ng Carmen, Cebu. Kinilala po ang biktima na si June Ray Repaso habang sugatan naman ang kanyang kasama na si Joe Rami Singson na dinala po sa Cebu Provincial Hospital. Batay sa ulat, bumangga muna ang motorsiklo sa isang SUV bago tumilapon po ang mga sakay ng motorsiklo sa kabilang lane kung saan sila nasagasaan ng paparating na van. Balitang Prompty. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito po sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty at tayo ho ay nasa araw na ho ng Thursday. Tama ba? Thursday today? Teka lang ha.
Tama. Thursday, March 12, 2026. Naku, pasensya na ho. Minsan talaga nakakalito kapag ikaw ay graveyard. Nakakalito kung ano ba ng araw na ngayon. Pero dito tayo dapat hindi na malito. Sa mga susunod na araw, asahan daw po ang fuel subsidy para sa mga tsuper, para daw po sa mga naapektuhan itong napakalaking taas presyo sa produktong petrolyo. 5,000 fuel subsidy. At ang mangunguna po dyan ay ang DSWD sa pamamahagi po niyan kasama ang DOTR. Paano nga kaya ibibigay itong 5,000 fuel subsidy nito? Sa bagay, noon pa naman meron ng mga subsidy yung natatanggap itong ating mga driver Kaya lang may nagtatanong ho dito. Which is, I think, may point naman din talaga. Mama, sabi niya, ba't po mag-aayuda sila sa mga driver at tsoper? Tapos, itataas din naman po pala ang pamasahe. So, all in all, ang kawawa lang pala, mga pasahero. O nga, no? Paano ba ang kalakaran dyan, di ba? Bakit po bibigyan ng fuel subsidy ang mga public vehicle? Gayong magtataas din naman po pala sila ng pamasahe. Yun din ang sabi ni Totoy Mortel. Marami din palang nakapansin, Alberto Perez, isang magandang umaga mula dyan sa Baclaran. Ganun din, good morning kay Juanito Villanueva. And pabati daw po ng happy birthday kay Ricky Villanueva dyan sa Bayanan. Bayanan, Muntinlupa. Bayanan, Muntinlupa. Ayan, mula sa Mustang Brotherhood Club, Bayanan, Muntinlupa City. Juanito Villanueva, good morning sa iyo at happy birthday kay Ricky Villanueva. Sabi naman ni Tingster Calye, di na po ako naniniwala sa gobyernong ito. Kaasa lang lahat. Lani Rehuso, good morning, happy listening, happy viewing mula sa Kidapawan City. At magandang umaga rin po sa mga taga Santa Maria Laguna, lalong-lalo na kay Michael Andrew Castro. Isang magandang umaga rin po ang pagbati natin kay Bentong, sabi, sala sa init, sala sa lamig. Tao pa rin po ang mag-a-adjust sa weather. Imposibleng ang weather po ang mag-adjust sa atin. O kaya nga yung iba, nag-a-adjust na lang ang tao sa weather kapag summer, uso ang mga swimming. Swimming na lang kayo, kaya lang baka swimming na lang para libre. Lalo na kung malapit kayo sa dagat, yun nga lang mangingitim kayo, kapag naman dinalas-dalasan nyo ang paliligo habang nasa summer, dahil mainit ang panahon, ang kalaban nyo naman dyan yung bill sa tubig, Kapag naman po nag-aircon, nag-electric pa, ng kalaban nyo naman, bill sa kuryente. Saan ba tayo lalagay nga? Kaya lang napakainit po sa mga susunod. Alam na natin yan, kapag summer dito, di ba pumapalo ng higit sa 40 degrees Celsius ang heat index o yung damang init ng ating katawan. Maglalabas na naman po ang Pag-asa ng mga heat index report, update o bulletin. Good luck sa ating lahat. At sana po ingatan nyo ang inyong kalusugan para walang magkasakit. Pero siguro ang pinakamaganda, ngayon weekend. Malapit na mag-weekend. Sabi po ng Pag-asa, may huling bugso. Magpapaalam na daw po ang amihan. Pero may huling bugso pa ngayong weekend. I-enjoy na ho natin bago mag-summer. Pwede tayong pumunta sa Tagaytay. Pwede tayong mamasyal sa Baguio. Mamasyal ho tayo sa iba pang mga tourist destination dito po sa Pilipinas. Habang malamig ang panahon. Yun nga lamang, mag-iingat ho kayo Sabi nga, yung mag-iingat ho kayo sa mga scammer. Napakadami po niyan.
Hirap kasi, di mo na alam minsan sa social media kung ano ang totoo at hindi sa mga ipinopost. Yan naman ang sinasabi po talaga natin kahit noon di ba? Sabing ko nga tayo'y advocate ng fact. At tayo'y lumalaban pagdating sa mga fake news, scam, at marami pa pong mga kasinungalingan. Bakit nga ba ganoon? Kapag ka nagre-report ka ng totoo, fact, at tanging katotohanan lamang, lalo sa ating media, binabalita lang natin kung ano yung ating nakukuha mula sa mga credible sources. Abay, napapahamak pa tayo minsan. Gayong yung mga nagpo-post ng fake news, sila pa ho ang nakakaligtas, Kagaya ng aming reporter, si Boy Gonzales, nag-report lamang naman siya talaga ng totoo at may source naman mula sa korte. Yung kanyang inireport na arrest warrant laban po sa konsehal ng Maynila na nahaharap din sa kaso. Abay, bakit siya kakasuhan? Diba? Tama lang naman ho na nagbabalita yung ating reporter. Kasi trabaho naman po talaga ng reporter na magbalita. Lalo na kung meron naman talagang source ng balitang yan. Hindi naman paano sasabihing libel? Ika nga cyber libel. Kung totoo naman na merong arrest warrant doon sa kasong lascivious conduct nitong si Konsehal Rosalino Ibay. Anyway, mabuti na lamang kahit papaano yung ating mga karamay sa media andyan at nakasuporta sa ating si RH29 Boy Gonzales. Naku, maraming salamat sa inyo kahit papaano napapasaya at napapaluwag nyo ang aming damdamin. Balitang Promdi. Anyway, good morning din ang ating pagbati kay Mel. Good morning mula sa Quezon City. Pagbati pa rin kay Evan Lang. Uy, Ma'am Evan Lang, good morning. Kailan ka ba uuwi? Malapit na ang summer. Kay Filemon Mamuwad, isang magandang umaga rin po. Arturo Pena mula sa Iloilo City. Ganon din kay banggit ko na si Bentong. Danny Muyot, isang magandang umaga. Miss Becky Tisuka, good morning. Sa mall daw malamig. Kung walking distance lang ang mall, okay lang yun Pwedeng-pwede, libre pa, di ba? Mag-ano ka lang, ano tawag dito? Window shopping. Mads Hapa, good morning. Kay Ivy Gutierrez, good morning din ho. At sa lahat po ng mga hindi ko nabatin ako, babawi ulit ako bukas. Promise sa inyo naman. Pero in the meantime, tayo muna yung magpaalam na. Sa oras na 3:59 na po ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumali, tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Ang ating po muling oras, 1 minuto na lang at 4:00 na ng umaga. Good morning and happy Thursday. DZRH number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9:3
talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad.